Eto po pag-usapan natin, etong, nilabas ng, ABS. Actually binalita 'to ng ABS-CBN, pero ito ay COA report. Okay? Ang sabi ng COA reports OPs 494.8 million. Almost half a billion. Kalahating bilyon, hindi po milyon. Kalahating bilyon disallowance balance. Babasahin natin. The Office of the President recorded a half a billion peso balance in audit disallowances for 2024 according to the Commission on Audit. Ayan. Wala kayong planong imbestigahan to? Ano ibig sabihin ng disallowance? Ito sa salitang Tagalog na lang, pasimplihin natin in layman's term. Ha? Ito ay nawawala or nadispalko or hindi approve ang pagkagamit. Hindi nagamit sa maayos kalahating bilyon. Isipin ninyo, sinisilip ninyo yung 150 million na confidential funds ni VP Sara. Etong Office of the President, may kalahating bilyon noong 2024. Anomalya kung saan ginastos yan. Hindi natin alam kung pinambili ng marijuana, ng cocaine. Hindi na natin alam kung saan nadala yan, kung yan ba ay ghost. Pero ewan ko kung saan nila dinala yan. Basta according to COA, disallowance po ito. Maanomalya. Simpleng ganun. Hindi aprobado. Ito ba'y kayang paliwanag ni Bongbong Marcos? Pinklawan. Asan kayo? Sisilipin nyo pa rin? Doon pa rin tayo sa Dolomite? Doon pa rin tayo sa confidential funds? Doon pa rin tayo kay Pulong? Tinatarantado talaga tayo nitong mga to. Kalahating bilyon, no? Inutil ba kayo din Pinklawan? Kaya galit na galit talaga ako sa Pinklawan. Kasi pakinggan mo yung vloggers nila. They are concerned. Paano matatanggal si Sara? Ang sabi, pag hindi alam mo may narinig akong vlogger, talagang grabe. Ang sabi niya, pag maghihiwalay ang pula at dilaw, siguradong mananalo si Sara. So dapat talaga magsama ang pula at dilaw. Unless daw mapatanggal sa impeachment si VP Sara. Ganyan na po kababaw yung vloggers nila. Ganyan na po pinag-uusapan ng kanilang mga political analyst daw. Yung isa pa nga ata, dating speaker, hindi ko malaman kung ano yun. Dating kalbo, hindi ko alam. Basta yun ang kanila. Ang usapin nila dapat magsama-sama ang pula at dilaw. Hindi nila pinag-uusapan yung mga ganitong nawawala. Ang pinag-uusapan, paano tatalunin si Sara? They are concerned, not on the Filipino people. But paano matatanggal si Sara? Kaya importante raw, ma-impeach si VP Sara. Kaya magkakaroon ng impeachment sa Sara sa February. Garantisado yan kasi nga yan na nga ang pinagpaplanuhan nila. At hindi, no? Kasi tapos na yung 1-year bar rule. So, nakalipas na yon kahit na sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yon, pwede pa rin sila. Nasa batas na nga naman noon. So, sa February, pwede sila magsampa ulit. Ang tanong dyan, nabuking na yung pagkuha ni Bongbong Marcos nung pamilya nila at si Tambaluslos yung pera. Ngayon, anong ipambabayad nyo sa congressman ngayon para pumirma sa impeachment ni VP Sara? Ako'y may narinig, Ito'y narinig ko lang. Kayo ang humusga kung totoo to. Pero papatunayan ko sa inyo mangyayari to. Dahil lahat ng sinabi ko nangyayari. This is from a reliable person. Marami na daw gustong bumitaw kay Tambi. Inaantay na lang kung tatanggapin sila sa kampo ni Sara. Yun na lang. Hindi natin alam, paplanuhin nilang matuloy yung impeachment, pero baka hindi magsipirma. Lalo't wala ng budget eh. 'Di ba? Si Chanco mismo sinabi lahat ng nagpirma diyan may budget.
Ay saan kukuha ngayon si Tambab na booking? 'Di ba? Yan po ang pinupunto natin. Anong pag-uusapan natin hanggang February? Paano sasampahan ng impeachment? Ha? Mga Pinklawan, yan na pag-uusapan natin, hindi itong nawawalang kalahating bilyon? Yan ang papuputukin niyo sa media? Animal kayo? Yung mga vlogger nila, tactical alliance. Tawag pa kayong tactical alliance. In Tagalog, kain puwet. Ay kain tae. Wala kayong mga pinanindigan, mga bakla kayo. Dahil hindi nyo kayang talunin si Sara. Pipikit nyo na lang ang mata nyo rito. Hindi biro ito. Kung nanggagalaiti kayo sa 150 million ni BP Sara, ito 494. Asan yan? Di ba? Bakit hindi kaya imbestigahan to ng ombudsman? Bakit hindi kaya imbestigahan to sa Blue Ribbon? Di ba? ICI kaya, ba't di rin kaya imbestigahan to? Pero higit sa lahat yung ombudsman eh. Ano? Wala kayo. Mga inutil kayo. So next. Ito po, tingnan natin. Nakita ko po ito sa nakita ko po ito sa YouTube. Ay, sa Facebook. Pero dito makikita natin. So, DDS ang Metro Manila. Patay. Pati Metro Manila ngayon DDS na. Yan ang pinagmamalaki nila. Balwarte daw ng mga Pinklawan ang Metro Manila. Tingnan po natin. Metro Manila. Duterte Sara 19%. Yung unsure 18%. Pero tingnan nyo ang Metro Manila, ang sumunod pa si Bongo. 16%. Alam naman natin, ito explain nating mabuti ito. Napaka-importante maintindihan natin. Si Bongo, hindi po tatakbong presidente yan. Hindi niyan kakalabanin si BP Sara. It's impossible. Kaya, yung nakuhang boto ni BP Sara, ay ni Bongo, ayan, pag hindi tumakbo, and I'm sure hindi tatakbo si Bongo, madadagdag yan kay Sara Duterte. Sigurado yan. Lahat po ng makabongo, sigurado makasara. Let me repeat that. Lahat po ng makabongo, makasara yan. So siguradong sigurado yan, ang total yan 35%. Pero hindi lahat ng makasara ay makabongo. Naiintindihan nyo po yun. Okay? So definitely, mag-giveaway yan si Bongo. Hindi niyan kakalabanin si Sara, hindi siya mananalo. And he knows it. At syempre, anak yan ng tatay ng kaibigan niyang si PRRD. So 35% yan. Ang layo ni Lenny tsaka ni Tulfo. Sasabihin ng iba, coach, paano kung nagsama si Lenny tsaka si Tulfo? Pwede. Okay? But definitely, hindi po lahat ng makatulfo ay iboboto si Lenny. Nagigets nyo? So hindi mo pwedeng idagdag yung 11% kay Lenny Robredo. Lalong-lalo na si Lenny, walang planong tumakbo. Sabi niya. Pero for discussion purposes, kahit tumakbo yan, hindi ibig sabihin, pag si Lenny ang tumakbong presidente, hindi ibig sabihin, lahat ng makatulfo iboboto si Lenny. Posibleng baka si Tulfo iboto as vice president. Naintindihan nyo? So, definitely sa Metro Manila, talagang taob lahat. Duterte yan. Punta tayo sa Luzon. Ang unsure, 20%. Sara, 18%. Lenny, 16%. Tulfo, 12%. At Marcos Aimee, 8%. Isa pa yan. Hindi po tatakbo yan si Aimee as president. Okay? So kitang-kita natin, lamang pa rin si Sara.
sa Luzon. Sa Visayas, Sara pa rin. Ang layo lalo sa Visayas. Ang layo na ni Lenny. Sa katunayan, yung kasunod, mas kasunod pa yung unsure kesa kay Tulfo. So pagdating sa Metro Manila at saka sa Visayas, runaway po ang Duterte. Malayo po. Ang medyo posibleng dumikit ay Luzon. Pero Metro Manila at Visayas, runaway. Pagdating sa Mindanao, tapos na issue. Hindi lang runaway. Talagang niliparan ni Sara. Ang layo. 66%. Ang sumunod pa 9% si Bongo pa. Wala na si Lenny, oh. Buti pa nga si Grace po pumasok eh. Si Tulfo 5%. Anong point dito? Kahit saan mo dalhin, panalo ang Duterte. Kaya po ngayon, dito nakafocus. Babasagin ko ang katahimikan ng Dilaw. Kasi lahat po ng lalabas na pagnanakaw, pag-aadik ng gobyernong ito, mananahimik ang Dilaw. Para magkaroon sila ng deal na magsama na ang Dilaw at Pula. Tingnan nyo yung tono ng mga vloggers nila. Nandoon na eh. Yan na talaga ang focus nila. They are looking forward sa 2028. Okay lang yan bilang political analyst. Sa panig ninyo, naiintindihan ko yan eh. Mag-strategize na kayo. Ang problema, for the meantime, may 2026 pa, may 2027, may 3 taon pa. Almost 3 years. Nanakawan tayo ng nanakawan ng gobyerno na ito. Tapos ipagtatanggol ng pink, tatahimik sila. Mauubos ang kaba natin. Kawawa yung mga Pilipino. Di ba? Hindi naman magbabago yung pinklawan eh. Talagang kahit anong gawing pagnanakaw ng Marcos administration, ipagtatanggol nila yan. Wala silang makikita dyan. Ipagpapatuloy lang nila ang paninira sa Sara. So, while yung kanilang political analyst, political strategist, political expert nila ay nag-strategize, sino nagsasuffer? Tayong Pilipino. Kaya nga ako muling nagtatanong. Ako yung nagtatanong lang, wala akong sinasabing gawin nyo. Sana gumalaw ng mabilis ang Supreme Court. May mga nakahain na dyan eh. Sana naman, wag bingi ang AFP natin. Nagawa na ng Pilipino ang kanilang parte. Kayo, anong gagawin ninyo? Next topic. Ito. Binalita. Marcos Jr., bigyan natin ng komentaryo. Marcos Jr. bukas sa dialogue kay BP Sara para umano sa unity ng bansa. Bukas umano si Pangulong Marcos Jr. sa pakikipag-usap kay Vice President Sara Duterte alang-alang sa pagkakaisa at pambansang interes. Bongbong, naloko mo na kami dyan sa lintik na pagkakaisa na yan eh. Nung nag-unity team kayo, wala kayong pinangako. Hindi nyo kami naloko, Banateros. Hindi nyo kami naloko. Nakinig kami kay Tatay Digong na ikaw ay bangag. Hindi nyo kami naloko. Tapos eto na naman kayo. Kokontrahin na naman kita dyan sa lintik na pagkakaisa na yan. Huwag na kayong papabudol dito. Sara, once and for all, huwag ka nang magpaloko rito. Ipinalibing ng tatay mo, yung tatay nito. Pero anong ginawa niya? Gustong ipalibing yung tatay niyo sa dahig. Huwag kayong papabudol dito. Animal tong tao na ito. Wala pong puso yan, animal yan. Sasakmalin ka niyan. Baka mamaya turuan ka pang magdroga niyan. Baka mamaya nag-aalmusal ka na lang marijuana. Huwag kang papaloko dyan. Huwag ka ng dialogo. Anong gagawin yan? Kunwari, sabihin, pauwiin ko si Bongbong Marcos, huwag ka nang tumakbo. Tanga!
Hindi kami maniniwala diyan. And we will do our part to convince VP Sara na tumakbo. We will do our best. And we will do our best na wag na makipag-usap sa'yo. Kontrahin po natin 'to. Ako naman sa tingin ko hindi na niya mauuto si Sara, eh. Sa tingin ko naman hindi na rin niya mauuto ang taong bayan. Hindi niya na mabobola. Pero ganun pa man, isigaw natin, hindi natin gusto 'to. Ano, ikaw pa biktima? Ito ang binigyang diin ng Malacanang sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika. So hero ka pa. Nagpapakumbaba ka na willing ka makipag-dialogue. So pag hindi nakipag-dialogue si Sara sa'yo, siya ang masama. Ikaw mapangkumbaba ka ba? Alam mo, ako asar na asar ako. Tatandaan po natin to. Iba ang humility, iba ang false humility. Ang pinapalabas dito ni Bongbong, humble siya. Nagpapakumbaba siya. Hindi po. False humility yan. Ang totoong humility is alam mong nagkakagulo sa gobyerno mo. Makinig ka, Bongbong Marcos. Nagkakagulo. Whether ikaw may kasalanan or hindi. Dawit ang pamilya mo, asawa mo, anak mo, bayaw mo, pinsan mo. Kung may humility ka, wala kang pride, magbibitaw ka. Sasabihin mo, oy, alam ko hindi guilty yung pamilya ko. Pero magbibitaw ako nang sa gayon, hindi ko maimpluwensyahan ang investigasyon ninyo. Do whatever you want. Kung may kasalanan yung anak ko, hindi ako makikialam, ikulong nyo siya. Parang yung sinabi ni PRRD. Pag may kasalanan yung anak ko, barilin ninyo. Hands off ako, hindi ako makikialam. Yan ang humility. Wag nyo kami lukuhin sa false humility. Hindi ka lulusot. Promise, hindi ka lulusot sa akin. You don't pretend to be humble. Not on my watch. Ito siguro ay hindi sa pagmamalaki, okay? Pero ito ay isa sa mabilis kong maamoy. Kung yung tao pa-humble lang o talagang humble. Yung hindi mo lang pagbitaw, Bongbong Marcos, mayabang ka ni. Hindi mo yung pagkidnap lang sa tatay kay PRRD. Wala ka ng humility. Di ba? So wag mo kaming paandaran ng false humility mong yan. Gago ka. Niloloko mo kami. Next po tayo. Ito po, pag-usapan natin itong si Batman. Naku, matindi pala ito. Sabi ko na dudang-duda ako dito bakit sobrang sip-sip kay Bongbong Marcos nitong si Batman na ito. Meron palang tinatagong dumi sa dilim. Batman talaga, pakinggan natin. Pinabulaanan ni dating Finance Secretary Ralph Recto ang akusasyong sangkot siya sa pagpopondo ng mga maanumalyang flood control project. Una nang sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na iniutos ni Recto ang remittance ng bilyong-bilyong piso mula sa PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Nasa 167 billion pesos umano ang dinivert na pondo sa Bureau of Treasury para sa unprogrammed appropriations. Ayan. So, yung 167 galing sa PhilHealth at sa PDIC inilipat. Okay? Kasi po bawal yun. Kung saan intended dapat yung pera, doon mo gamitin. Kung saan sinabi ng batas, yan ang napag-usapan, yan ang napagkasunduan, yan ang napirmahan, dyan mo gamitin. Hindi ka pwedeng lipat ng lipat. Pala desisyon itong si Recto. Saan yan dinala?
Pakinggan natin. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Carpio na pasok ito sa plunder at technical malversation. Plunder ang kaso niyan. Kulong po yan. Sige, plunder at saka technical malversation. Technical malversation is a situation where the law, there is a law saying that this money should be used to build schoolhouses. You use the money to build a bridge. You did not steal a single centavo. That is technical malversation because the law says you build a house, schoolhouse. And that's a law. You have to obey that. The law says this should be used only for operations of PhilHealth. You used it for flood control. Ayun, yun ang matindi ron. So, sa PhilHealth dapat, inilipat. Okay? Illegal po yun. Criminal po yun. Kahit na hindi kinulimbat kahit piso ni Recto. So, technically, yung paglipat mo lang, bawal yan. Diba? Kahit wala kang ninakaw. Kahit zero. Pero ang nakakapagtaka dyan, bakit sa PhilHealth dadali mo sa flood control? Yung mga ganong klase. Ano ang motibo mo? Anong purpose mo? Kung hindi ikaw magnanakaw, bakit mo nilaan dyan? At sinong amo mo ang pinagsisilbihan mo para nakawin dyan? Yun ang nakakapagtaka ron. Kasi 'di ba kita naman natin ang daming nawala sa PhilHealth. Lipat dito, lipat doon, lipat diyan. Pambira. Bakit PhilHealth pa kinuhanan nyo? Sabagay madaling nakawan itong pagproyekto ng DPWH, pagpatungkol sa flood control, madaling nakawan eh. Git din ni Carpio, walang excess funds ang PhilHealth at tanging ang Pangulo lang ang maaaring maglipat ng savings ng mga ahensya. If you talk of excess, that means you don't need it for that year. But so many hospitals have not been paid. So many private hospitals are closing because PhilHealth has not paid them. Ayan. At unang-una dyan, dapat yung excess lang ang pwede ilipat, ang punto niya. Anong excess? Yung hindi mo kakailanganin within 1 year. Okay? Pero kulang na nga eh. Sa katunayan, dapat pa nga dagdagal natin sa PhilHealth. Dahil dyan po talaga bagsak ang Pilipinas. Ang dami pong punta po kayong public hospital. Ang dami pong nangangailangan ng tulong. Kaya, alam nyo, nakakaasar talaga na yung pinagkukuhanan nyo pa ng nakaw, galing PhilHealth. Na ang nakataya dyan ay buhay at kalusugan ng taong bayan para ka lang makabili sa Forbes Park. Na instead na sana ang pinoproblema na lang ng Pilipino ay yung kanyang sakit, paano siya magpapagaling, poproblemahin mo pa yung pambayad. Dahil walang suporta ang PhilHealth, yung pambayad sa ospital. At maraming ospital at maraming doktor hindi na nababayaran ng PhilHealth. Kaya yung iba ayaw nang tumanggap ng PhilHealth, naiintindihan po natin. Tapos na nakawin. Kasi pambibili sa Forbes Park. Tapos kukuhanin lang ng asawa, kukuhanin ng bayaw, kukuhanin ng anak, kukuhanin ng pinsan. Bastos no? Di ba? Recto, ba't ka nagpagamit? Yun ang tanong dito. May tinatago ka pala. Pero ayon sa dating Finance Chief at ngayon Executive Secretary, walang kinalaman ng DOF sa flood control projects. DPWH daw ang may accountability sa mga proyekto. Ang papel-anya ng DOF ay pataasin ang national revenue at bantayan ang mga utang at deficit ng gobyerno. Ayan. So tingnan natin, kailangan maimbestigahan to kasi iba sinasabi ni Carpio, iba sinasabi ni Recto. Okay? Pero dapat maglabas ng ebidensya to si Recto. Huwag tayong papayag na
sasabihin mo na lang na, kasalanan na naman 'to ng Duterte, yung gano'n, yung style Claire Castro, ah, style Sandro, DDS 'yan, DDS, 'wag gano'n, Hindi gusto ng mga Pilipino yung ilalipat niyo lang yung yung katarantaduang ginawa ninyo sa mga Duterte. Magpakita kayo ng ebidensya, even kasi yung ibang lawyer talagang katulad ni Claire Castro, yung reasoning nila hindi na parang lawyer. Kahit di ka lawyer, magpakita ka naman sana ng sustansya, ha? 'Wag yung parang wag yung parang iyong, pangangatwiran ay parang salita ng adik gaya ni Sandro. Parang salita ng, tagapagsalita ng adik. Kasi talagang parang wala, wala, So, bigyan niyo kami. We want to see evidence. Kung naglipat ka nga, ikaw ang naglipat or hindi. Yun lang naman. Hindi natin pag-usapan dito kung may ninakaw ka, hindi. Saka na natin pag-usapan yan sa plunder. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin, ikaw ba ang naglipat o hindi? Pakita ka ng ebidensya. Next po tayo. Ito po pag-usapan natin dito si Raffy Biaso na kasi meron tong kalokohang ginawa. Isipin ninyo, ito ay may kaso, no? Instead na kinulong sa Munti, dapat ito kinukulong dito sa Munti. Hindi ako nagsabi niyang korte mismo. Dapat ikulong na to sa Munti. Muntinlupa City. Ang ginawa, Muntinlupa City Jail. Ang ginawa pang mayor. Bawal to. Okay, pag-usapan natin ito. Sabi, Manila, Philippines, the Sandigan Bayan has upheld the conviction of Muntinlupa City Mayor Rufino Raffy Biaso for graft over the alleged misuse of 3 million in his Priority Development Assistance Fund o PDAF in 2007 when he was a congressman. Tingnan mo. Kaya ako talagang wala na akong tiwala sa mga congressman. Hindi man lahat. Okay? Marami ring matitinong congressman. Pero mas maraming loko-loko. Isa to si Raffy Biason. Loko-loko. May anomalya. 2007 pa lang Kaya ako masyadong kapangyarihan ang inilalagay dito sa mga congressman. Dapat maayos na talaga yung batas natin. Matindi po talaga. Ipapakita ko sa inyo na ano meron ng congressman. Dapat mag-iingat po tayo sa pagboto natin. Lalong-lalo na po sa congressman because they are so powerful pagdating sa pera. No. In a 33-page resolution promulgated on November 5, a copy of which was released only yesterday, the court's itong November lang to, Special 7th Division said the prosecution panel of the Office of the Ombudsman was able to present sufficient evidence to establish Biason gross and excusable negligence which permitted the misuse of the PDAF or pork barrel. Mana pala ito kay di ba? Sino ang pinagbawal itong pork barrel Bawal ito. Pero sinong tinaguraang pork barrel king ngayon? Hindi ako nagsabi yan. Si Sandro at saka si Tambi. Si Tambaluslus. Kamag-anak nyo rin ba to? Ito si Raffy Biason. Ako'y nagtatanong lang. Sandro, kamag-anak nyo rin ba ito si Kamag-anak nyo rin ba ito si Raffy Biason? To recap, the evidence established that Biason's PDAF fund was liquidated but the project it supposedly funded turned out to be fictitious. That the resolution read. So sa madaling salita, parang ghost projects. Nag-release ng pondo, pero yung pondo naging anomalya. Kaduda-duda. In short, drawing. Fictitious. Ghost projects. Yan. Ngayon lang na-desisyonan. Alam mo kung ba't ako nang gagalaiti? Dahil convicted na ito. Ba't pa nyo dapat ikinulong nyo sa Munti. Ginawa nyo pang mayor dyan sa Muntinlupa. Ano ba naman? Pero ito, tanong. Tanong lang to, tanong. Ito ba talaga ay nanalong mayor?
Baka mamaya, ito ay Garcia elected mayor. Ayun ang kakaiba. Ay sisilipin natin isa-isa yan. Kasi nakakapagtaka naman na convicted na iboboto pa ng taong bayan. Hindi, I don't think ganyan kabobo mga taga Muntinlupa. May mga nagsasabi nga nagmemensahe. Ayaw daw nila yan. Paano nanalo to? Ha? Garcia, may kinalaman ka na naman ba rito, Garcia? Next po. Biason and his co-accused detained businesswoman, tropa pala ito ni Janet Napoles, Dennis Cunanan and Maria Rosalinda Laksamana of the defunct Technology Resource Center and private respondent Evelyn De Leon, president of the were convicted of graft and sentenced to serve from 6 to 8 years. Convicted. Graft. Sa Tagalog, magna. Wag na natin paano, kung ano man technical na ibig sabihin yan. Ginamit yung pera sa hindi dapat pinaggamitan. Simple. Sa Tagalog, magna. Kamag-anak to. Bongbong, kamag-anak nyo ba to? Baka ito ay Rapi Biason Marcos. Kayo nagtatanong lang Were sentenced to serve from 6 to 8 years of imprisonment. Aside from being perpetually disqualified from holding public office. So 6 to 8 years. Ito ba hindi kikilusan ng ombudsman natin ngayon? Tingnan mo yung Congress. Yung Congress ngayon, napakabalat sibuyas. Post lang ni Kiko Barsaga. Sinuspindi. 60 days. Ito dapat kulong. Dapat ito'y nakakulong. Hindi galing sa akin yan Galing sa korte. Dapat ito'y nakakulong from 6 to 8 years. Ayan, sabi po yan ng Philippine Star. At dapat hindi na nakakatakbo. Garcia, ano ka ba? Bakit nakatakbo ito? Yung 3 boto ng Duterte Youth Party List, panalo. Top notcher, 3. 3 upuan. Hindi nyo pinaupo animal. Bakit ito convicted? Hindi na dapat pwedeng tumakbo. Ever. Kahit kailan, hindi na dapat pwedeng tumakbo. Garcia, bakit nakatakbo? Alam mo kasi wala tayong problema sa batas. Nagkakaroon tayo ng problema sa batas pag hindi patas ang tingin. Dapat yung bawal sa Duterte, bawal sa Marcos. Yung bawal sa pink, bawal sa pula. Bawal sa green. Yung pwede sa Marcos, pwede dapat sa Duterte. Kaya nga, ang tanong ko dito, Garcia, asan ka? Ang daming dapat makaupo, hindi mo pinaupo. Yung talo, ipinanalo mo. Hindi lang, ano pa ba yung isang, hindi rin nila pinaupo bukod sa Duterte Youth Party List. 3 upuan yun. 3 congressman, tinanggalan mo ng trabaho. Binoto ng taong bayan. May mandato ng taong bayan. Ano, Garcia? Kakalampagin kita rito, Garcia. Ba't to naging mayor? Imbis na nakakulong. Sino pa ba? Sino pa yung isa? Alam mo tayo, wala tayo ditong palapanigan. Doon lang tayo. Ngayon, pag sinabi ng korte, di ba? Inosente si Biason. O di okay lang. Pagka ando doon,
But as of the moment, yan ang sinabi, 6 to 8 years. 'Di ba? Ganyan din kay Bongbong Marcos, kaya ako minsan nawawalan na ako ng gana, eh. Anong sabi? May utang 'to, may estate tax na hindi bayad si Bongbong Marcos. Final and executory. Ang laki nun. Kung di ako nagkakamali, nasa billion yun, eh. I'm not I'm not sure exactly kung magkano. Pero kasi binablog ko yun dati kaya alam ko. Final and executory. Korte po nagsabi. Same thing dito kay Biarson, korte nagsabi. Anong nangyayari sa Pilipinas? 'Di ba? Yan lang ang nagiging issue natin, eh. Hmm. Marami pang kasunod 'to. Pagka ito'y talagang, hindi hindi 'to nagkaroon ng, sustansya, hmm, at patuloy niyong sisilip-silipin lang, yung patungkol sa Duterte, yung Dolomite Beach, et cetera, si Kiko Barsaga, yung mga ganyan. Pero yung mga ganito, tahimik kayo? Hindi po namin kayo tatantanan. Maniwala po kayo sa'kin, hindi namin kayo tatantanan. Dapat po ang batas, patas. Eto, pag-usapan muna natin itong itong mahiwagang bridge na ito. Puwede natin 'to pangalanang London Bridge. Hindi po babagsak 'yan. Sa Davao po 'yan ginawa, eh. Okay. So merong dito, merong balita. Di umano muntik madisgrasya dito si Bongbong Marcos. Ayan, pag-usapan natin. Bubuksan na sa publiko ang Bocana Bridge sa Davao City sa susunod na linggo. Ang tulay na ito ay parte ng Davao City Coast. Ang lintik, no? Ang ganda. Ay, sako. Alam mo, inaantay naming bridge, yung Samal Bridge. Naku, maganda ron. Kami pinapasyal doon ng maraming salamat sa KOJC sa SMNI. Dumadaan kami doon, Roro pa lang, saglit lang yon, pero ginagawa ng bridge. Pero bago tayo pumunta ron at habang inaabangan natin yon, eto muna tayo sa bridge na to, napakaganda. Ang tindi nito, malupit. Talong-talo talaga ang mga nandito sa Metro Manila. Sige, tuloy. Coastal Bypass Road Project sa ilalim ng China Road and Bridge Corporation o CRBC. Ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. Sa 15 nila bubuksan. Hindi importante kung kailan nyo bubuksan. Ang tanong, kailan yan na-conceptualize? Sinong gumawa niyan? China. Merong bagong tandem. Si Bongbong at saka sa China. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Ayun. So yun ang ibig niya sabihin, gagawin na sa December 15 at matatapos sa 2027 all the way. So madaling salita, ang pinapalabas nito kanyang proyekto. Hindi man lang niya babanggitin dito, ito'y panahon pa ni Duterte. Proyekto po ito ni BP Sara. Excuse me po. Makikipag-deal ba ang China kay Bongbong? Hindi, yung totoo lang. Huwag nga tayong maglokohan. So ito hindi proyekto ni Bongbong. Isipin mo, walang proyekto si Bongbong. Kasi ito'y credit grabber lang, eh. Inaangkin niya nang dahil sa kanya. Kaya ito matatapos. Hindi, kahit wala ka, kahit hindi ka nabuhay sa Pilipinas, Bongbong Marcos, tapos yan. Ang punto dito, wala kang proyektong ganyan, tapos bigla-bigla, sa Davao merong proyekto ka? Sa buong Pilipinas, wala kang ganyan, eh. Sino maniniwala na kaisa-isa mong proyekto na ganyang kaganda, na bridge, na infrastructure, sa Davao mo pa gagawin? Naku, wag tayong maglokohan. So, ang one and only project mo, sa Davao pa? Bongbong,
Talagang yung utak mo sunog na. Huwag nyo nga kaming niloloko, Bongbong Marcos. 3.1 billion peso project na ito mula sa Official Development Assistance Fund ng China ay may 4 na lanes at may haba na halos 500 kilometro. Yan, 500 kilometro. 500 kilometers. Matindi ang proyekto na yan. Huwag na natin paglayo-layuin eh. Hindi po arok ni Bongbong Marcos yung ganyang klaseng proyekto. 500 kilometers na proyekto. Yung Ilocos Norte nga hindi nila maayos. Aayusin pa nila yung Davao. Huwag na tayong maglokohan. Hindi kayang abutin ng utak yan ng adik. Mula 1.5 oras, 20 to 25 minutes na lang kapag tatawid sa eastern and western coastal areas ng Davao City. Ang sarap magmotor dyan, o kaya, yung hataw-hataw ka ng kotse dyan. Ako. Tinatayang nasa 14,000 vehicles din ang maaaring dumaan sa tulay araw-araw. Noong 2011, inanunsyo ng World Bank ang debarment ng China Communications Construction Company at 2011 pa. Kaya nga ang sinasabi nila, kaya ito ay proyekto ni Sara, wag nga tayong mag-ano-ano dyan. Di umano, yan ang sabi, 2011 pa. Okay? In short, hindi ito kay Bongbong Marcos. All the more, China pa. Si Bongbong pro-China? designated successor ng contractor ng tulay na ito na CRBC. Base sa World Bank, road projects din ang pinagmulan ng debarment case ng kumpanya. Noon namang 2009, inanunsyo rin ng World Bank ang debarment ng CRBC kasama ang 6 pang construction firms dahil sa bid rigging sa Philippine National Roads Improvement and Management Program. Hindi na nabigyan pa ng pondo ang CRBC mula sa World Bank na mga taong ito. Umingay din ang CRBC na maging parte ng $15 billion investment projects na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino pumirma ng 15 billion kung magkano man yan? Si PRRD. Alam mo, meron kasi akong ganyang kaibigan. Alam ko makaka-relate kayo dito. Yung lahat na lang ng meron ako, aagawin. Oo, yung pati style gagawin. Nagkaroon na kayo ng kaibigan ganyan. Gagayahin lahat. 'Di ba? Nakakaasar. Tapos kunwari una niyang idea. Lahat kukuhanin. Sabi ko nga, kunin niyo ng lahat sa akin. Wag lang siya. Naging kanta. Joke lang po. Kasama ang China noong 2019. Kilalang baluarte ng mga Duterte ang Davao. Para sa agenda ay Yan. Itong dito, ito Bongbong Marcos, itong sabi nila, okay, pinayuhan to si Bongbong Marcos. Di umano. Umalis ka agad dyan sa Davao City. Bakit? Stricto po sa adik dyan. Madidisgrasya ka dyan. Muntik na nga daw to madisgrasya dito. Kasi baka mamaya, ito nagpag-iingat tayo kasi sa lahat ng syudad sa Pilipinas, sensitive ang Davao sa adik. Delikado ka dyan. Baka mamaya merong naiwan sa bulsa, yung almusal mo. Baka naiiwan mo, Bongbong Marcos, yung almusal mo, yung sabi ng kapatid mo na si Amy, iba yung almusal mo. Baka may naiwan dyan. Ayari ka. Madidisgrasya ka dyan. Oo. Kaya mag-iingat ka ng punta-punta sa Davao. Delikado. Medyo yung damit mo, papalaban mo ng maayos. Ang masama nito, ito. Baka may nalaglag na buhok. Si Bongbong dyan. Maraming nag-aabang. Gustong-gustong kuhanin yung buhok nito si Bongbong Marcos. Kaya dapat, Bongbong, nagsombrero ka. Nagtingin-tingin ka ba sa paligid? Kung may nakita kang baka may sniper dyan. Mukha pa naman yung buhok mo, naglalagas na. Delikado. Baka mapa-hair follicle ka dyan. Wag. Of all places in the Philippines, wag mong lolokohin ang Davao patungkol sa drugs. Delikado ka dyan. Ito po, next topic po. Ito po, tingnan natin. Ito yung pagdating ni Bongbong Marcos dyan sa Davao. Sinalubong siya. Talagang nagkagulo yung tao. Sinalubong siya.
Alam mo, namimiss ko na yan, ha? Yung sigaw ng puro Duterte, Duterte. Isipin mo, ikaw ang dumating, ang sigaw ng tao, Duterte. Baka mamaya si Sara pumunta ng Ilocos Norte, ang sigaw doon, Duterte rin. Di ba? Huwag ka kasi, huwag kang punta ng punta sa teritoryo, tapos ang dami mo namang gwardya. Ano, um, hindi ka talaga gusto ng tao. Kung sa ibang lugar nga, papakita ko sa inyo mamaya, ayaw na ng taong bayan kay Bongbong Marcos sa Davao pa. O, tingnan mo. Ang sakit sa puso niya, no? Oh, ang balita ko dito, marami daw dalang gwardiya si Bongbong Marcos. Marami rin siyang for his protection naman. Normal naman 'yun sa isang presidente. Oo, balita ko din marami rin siyang dalang barbero for the protection of the hair. Oh, lang 'yon, nakabantay lang 'yon, para kasi pag may nalagas na buhok, may nalaglag, kailangan pupulutin agad 'yon. Pupulutin 'yon kahit malakas ang hangin ng helicopter, pupulutin agad ng barbero 'yon. Oh, katiwala nila, katiwala nila yung barbero ni Bongbong Marcos. Dahil sa lahat ng pinoproteksyonan ni Bongbong Marcos, more than proteksyonan niya yung asawa niya, mas pinoproteksyonan ni Bongbong Marcos yung buhok niya. Kasi delikado siya. Pag may isang balbas man lang na lagas, yari si Bongbong. Ako hindi, ito sabi, ito diyan sa Davao, na-experience namin diyan. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras, nakalimutan ko na. Pero maagang nightlife diyan. So dapat siguro si Bongbong Marcos 'wag na diyan magpagabi. Una nga, baka makuha yung buhok niya. Pangalawa, walang nightlife diyan. Baka diyan pa siyang pumarty-party. Ako yung nagpapayo lang naman, Bongbong Marcos, dahil baka yung routine yung ginagawa, baka mamaya diyan ka pa alam mo na, baka magganong-ganong ka pa diyan, ay mahuhuli ka talaga diyan. At saka bawal ang party diyan sa Davao ng hanggang madaling araw. If I'm not mistaken, ang mga bar diyan sarado na ng 11 eh. Kasi nag-ano kami diyan eh. Nung huli, nagpasyal-pasyal kami diyan ni Jay. Ang aga nung last call. No, last call agad, wala na yung wala nang drinks, sasara na yung bar. So, hindi ko alam kung pumarty pa. Alam naman natin si Bongbong Marcos mahilig pumarty. Hindi natin alam, hindi natin alam kung pumarty pa. Sana kung may nanonood po tayo sa vlog ngayon ng mga taga Davao, ano pong balita ninyo? Si Bongbong ba ay pumarty pa diyan or baka gumanong-ganon pa yan diyan, no? Umuwi ba siya agad? Pero yun nga, sabi ko nga, delikado siya diyan. Huwag niyang gagawin yung huwag ka na diyan mag-almusal. Okay? Huwag ka na diyan magpagabi kasi yung ginagawa mo sa gabi delikado. Tapos huwag ka na rin magpaumaga kasi yung almusal mo medyo kakaiba. Bawal diyan sa Davao. Hindi po pwede. Dalhin mo na lang sa ibang syudad. Siguro sa Ilocos Norte, baka pwede yun. Pero sa Davao, bawal yan. Okay, next. Okay, from one addict to another addict. Di umano. Sabi ng atin nyo yan, sabi ng tita mo yan. And from one magna to another magna. O sige, pag-usapan natin ito mag-ama. Eto si Sandro, nagpa-imbestiga sa ICI. Pero tingnan nyo, niloloko talaga tayo nito mag-ama. Yung tatay, tinatarantado tayo dahil kunwari pinalalabas proyekto niya yung bridge. Wala pong infrastructure si Bongbong Marcos. Mas lalong-lalo na sa Davao. Doon pa niya gagawin? Kaysa ipagpapagawa niya ng bridge, ilalagay niya na lang sa maleta, dadali niya sa Forbes Park. And after that, we don't know. Diba? Kayo na. Kayo na mag-isip kung saan dadalhin yung pera. Ngayon, eto namang isang anak niya, lolokohin din tayo. Tingnan natin. Pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy.
And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Ang gago. Sabog ka ba? Hindi ko alam. Titingnan nyo yung mata kung sabog to. Oh. Lahat na lang, pag nabubuking ang pagnanakaw nyo, distab. Yan ang style nila eh. Oh. Pag nalalaman yung pagdodroga nila, destabilization. Pag nalalaman yung pagnanakaw nila, destabilization. Ang tanong, kaya nyo bang patunayan na hindi kayo adik at hindi kayo magnanakaw? Hindi naman kayo ready. Wala naman kayong ginagawa kung hindi distab eh. Ang pinagsasabi nyo. Dagdag pa ni Representative Marcos, kusang loob siyang humarap sa komisyon para tumulong sa isinasagawa nitong investigasyon. I came here on a voluntary basis so I could help the ICI with their investigation. I was not served a subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Now, So, ibig sabihin, hindi daw siya Hindi daw siya inimbestigahan. Siya'y tutulong. Una pa lang, doon pa lang eh. Tingnan mo to, niloloko talaga tayo. Kayong ICI, eto sasabihin ko na sa inyo, inutil kayo. Ano ba yung inutil? Walang silbi. Wala kayong purpose dyan. Hindi kayo nahihiya. Yung tataas ng posisyon nyo na achieve sa buhay ninyo. Pagdating sa dulo ng karir nyo, inutil kayo. Hindi daw siya ang iniimbestigahan. Tutulong lang siya. Pero matapos na matanong si Kong Sandro ukol sa mga alegasyon laban sa kanya at sa kanyang tiyuhin na si dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez, tila may patutsyada si Kong Sandro. I did not do any such a thing. Kung nakikita nyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalagay, nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Yun! Siya pa ang nagtanong, of all people, ikaw pa, tinan mong gago to. Gago, adik ka. Tinatanong niya, bakit naman ako maglalagay ng proyekto sa Davao? Alam naman natin sinong nakatira doon. Ikaw ang dapat naming tanungin. Bakit ka maglalagay ng proyekto doon? Di ba? Kasi, madali naman yan eh. Kung may nakalagay na insertion, di umano, sinabi, hindi ko kasi na-check na yung sinabi ni Saldico, yung ebidensya, kung saan-saan meron siyang insertion. Okay? Hindi ko nakita. Admittedly, hindi ko nakita, hindi ko na-check kung may Davao. Ngayon, kung may Davao nga, ba't kami tatanungin mo, bakit? Ba't ka naman maglalagay? Ikaw dapat tanungin namin. Kasi wag mong kakalimutan, ha? Kayong dalawang na magtsuhin, binansagang kayong pork barrel kings. Bakit yung allocation ng DPWH, kayo magtsuhin ng pinakamalaki? Ang liit ng populasyon ng distrito ninyo. Doon pa lang eh. Nakakagago na. Oh. Tapos, ang laki ng insertions nyo. Bakit hindi mo patunayan dun sa nilabas na insertion, meron namang record dyan ng kamera. Bakit hindi nyo patunayan kung saan napunta yung proyekto na yun? Kesa i-deny nyo nang i-deny, ba't kayo nag-insert? Naka-record naman kung kaninong request yung insertion na yun eh. Oh, di ba? Talaga niloloko tayo na ito mga to. Corina, nauna na ring nagpahiwatig kanina ang presidential son na bagamat nag-request siya at pinagbigyan yung kanyang request for an executive session, ay handa raw siya at binigay niya ang kanyang full consent to the ICI na isa publiko yung kanyang testimonya na na-record kanina during that executive session. Yan ay kung hindi makikita ng ICI na makakasagabal ang mga sinabi ng anak ng Pangulo sa kanilang investigasyon. Inaabangan pa rin natin sa ngayon, Corina, kung sino ang mga nakaschedule na lalabas bukas dito sa ICI at kung sila ay magre-request din ng sarili nilang executive session o ipala-live stream ang kanilang mga testimonya. Corina. So handa na siguro, Paolo, ang ICI na halos lahat na siguro ng susunod mula sa Congress. Ang itong sinabi, okay? Handa daw nagpa-imbestiga ito si Sandro sa ICI. Pero nag-request ng executive session.
Okay? Mamaya i-discuss natin. Hihimayin natin Congressman isa-isa. kahapon hanggang kay Presidential son Sandro Marcos today na ito ay hindi magiging live. So kumbaga hindi rin makukuha ng publiko yung kanilang hinihingi na transparency. Na para bang tila nag-aabang tayo dito, Corina, kung sino ang mga mambabatas o di kaya resource person na willing na magpa live stream ng kanilang mga testimonya dito, kasi inaantay din natin minsan on the day itself nalalaman na lamang kung papayagan ba yung kanilang request for an executive session o di kaya sila ay magsasa publiko ng kanilang testimonya, but just the same ay nakahanda naman yung body ng ICI maging kaming mga nagko-cover dito o ukol sa mga posibleng mangyari. Si Corina. Congressman Roman Romulo ay mayroong sinabing dahilan kung bakit siya humihingi ng executive session. Dahil daw baka ang kanyang mga isisiwalat ay magiging banta sa kanyang buhay. Si Presidential son Sandro Marcos naman ay meron bang binigay na dahilan? Wala naman siyang ibinibigay so far na dahilan at hindi rin natin natanong kanina kung ano ba yung kanyang reason bakit initially he wanted to have an executive session. Pag-usapan natin. Nagpunta dyan si ng kusang loob. According to Sandro. Tingnan nyo kung paano drama tong ginagawa nila. So sabi niya, executive session tayo. Siya nag-request. Okay? Ito namang ICI, tanga rin. Tinanggap. Di ba? Okay. Tapos, sasabihin nila, pagkatapos ng executive session, yung executive session sila lang mag-uusap. So, hindi live. Supposedly live yan eh. Ngayon, pagkatapos ng investigasyon, bigla mong sasabihin, kung hindi ito makakasagabal sa pag-iimbestiga ng ICI, pwede niyong sabihin kung ano na pag-usapan natin sa executive session. Tingnan mo itong plastic na ito. Mana doon sa tatay niya. Yung tatay niya, credit grabber doon sa bridge. Ito naman, ang pinapalabas niya, matino siya. Nagmamagandang loob pa siya. O okay lang. Ilabas ninyo kung ano na pag-usapan sa executive session. Tanga. Puro mga tuta ng ama mo yan eh. Nag-executive kayo, kunwari inimbestigahan ka, tapos maglalabas na lang sila kung ano na pag-usapan sa executive session. So ano mangyayari doon? Malinis ka. Di ba? Oh, hindi panloloko yun. Bakit in the first place, hindi na lang inilive? Yan ang problema dito sa ICI na ito. Executive session pa kayo. Kaya walang naniniwala sa inyo, mga inutil kayo sa ICI. Inutil kayo. Tanggapin nyo yun. Yun ang katotohanan. Magpapa-executive session tapos kunwari gusto mo ilabas at publiko yun na pag-usapan. Tingnan mong loko-loko to. Talagang itong mag-ama, talagang niloloko tayo mga Pilipino. Ganyan po kababa ang tingin nila sa atin. O, pustahan tayo. Bakit hindi ka magpa-imbestiga sa Blue Ribbon? Doon ka mag-request ng executive session. Kasi doon pa lang sa request mo ng executive session, mababara ka na. Kahit maraming tuta na senador, marami ring maninindigan doon, makakwestiyon kang talaga ron. Hindi katulad dyan sa ICI na yan, wala namang boto yan eh. Hindi naman nilagay ng taong bayan yan dyan. Nilagay yan ng tatay mo dyan. Pasahuran ng tatay mo yan. Huwag nga kami. Hindi kami adik katulad ninyo, huwag nyo kaming niloloko. We are not stupid. Tigil-tigilan nyo yung drama nyong ganyan. Kusang loob, magpapa-imbestiga. Ikaw pa ang malinis. Nagkusa kang loob na nagpa-imbestiga at okay lang ilabas sa'yo after mo magpa-executive session. Malay namin kung anong pinag-usapan nyo ron. Malay nyo, drugs yung pinag-usapan nyo. Hindi po tayo nag-ano, but anything goes there. Anong gusto mo? Pag sinabi ng ICI, malinis ka, maniwala na lang. Dahil sinabi ng 3 tao na walang nakarinig, ang buong Pilipinas, maniwala na lang. Na yung 3 tao na yun, tinayo ng tatay mo.
Hindi ka ba naman loko-loko? Hindi sana, lahat live na. Kayo ICI, wag na kayong mag-imbestiga kung executive session lang. Tapusin niyo na, alisin niyo na 'yan. Pero ang nakakagulat doon ay tila after nung request nga niya for an executive session ay tila biglang naging willing siya. Kumbaga nag-ibang ihip ng hangin at sinabi niya bigla na sige, kung walang hindi naman ma-jeopardize ang investigation ng ICI, edi go, ipalabas natin sa publiko ang aking naging testimonya. So that's a little bit of something na inaalam din natin, and we will probably ask from the ICI officers here kung bakit nga ba nauwi sa ganun na for initially executive and then biglang willing. Sino ultimo bilyonaryo, duda? Duda sa kagaguhan nitong adik na 'to. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Gusto ilabas kung ano naimbestigahan sa kanya. Pagkatapos na sila lang nag-uusap, hindi sinali publiko. Ay, naku kayo. Wag niyo kaming pinagloloko dahil sa totoo lang, adik lang maniniwala sa inyo. Ewan. Teka muna, ano na nangyari dito sa aking ano? Sige, tuloy tayo. Next po. Ito po, tingnan natin, ha? Sabi dito, ICI in ICU. Nagdedelikado na ang ICI. Azurin reportedly mulls resignation after Babe Singson exit. Pagkatapos ni Singson, si Azurin naman magre-resign. Alam mo, tama lang yan. Iwanan nyo na yung ICI na yan kasi sa totoo masisira kayo dyan. Ha? Isipin mo, yung sinabi kong after nyo, sa dulo ng inyong career, ang tatapos sa career ninyo, ang maaalala ng tao, ikaw ay naging member o isa ka sa nag-imbestiga sa ICI. Basang-basa. Sirang-sira po ang imahe ng ICI. Wala pong naniniwala dyan. Even yung mga pinklawan, hindi sila naniniwala dyan. Kunwari lang naniniwala sila. Kasi nga, kinakain nila yung tayo ni Bongbong Marcos. Di ba? Para na lang hindi sumama sa publiko at makalaban nila ang Duterte. Pero wala talagang naniniwala dyan. Tapusin nyo na yung ICI na yan kasi pag nag-resign ka dyan, nag-resign na rin si Azurin, wala na maiiwan. Makapal na lang talaga ang mukha ng tatanggap. Kung sino mang tatanggap na papalit sa inyo. Dahil talagang yan po ay panloloko sa taong bayan. Yang ICI ay insulto sa taong bayan. Magpapagamit ba kayo sa magnanakaw? Ako kung nagpapagamit tayo sa magnanakaw, mas masahol pa tayo sa magnanakaw. Wag po tayong paggamit. Kung wala naman talagang silbi ang ICI, tapusin nyo na. Pwede namang imbestigahan yan sa Blue Ribbon eh. Hayaan na lang natin yung binoto ng taong bayan. Hayaan na lang natin yung nasa konstitusyon, yung nasa batas. Yun na lang. 'Di ba? Imbestigahan ng Senado, imbestigahan ng House. Anyway, you on live eh. 'Di ba? So, ma-inform ang taong bayan. Huwag kayong magpagamit sa misinformation na planong gawin ng administrasyong ito. So, salute sa'yo. Kung ikaw ay magre-resign. Pero wag mo nang pagtagalin. Kasi the more mong pagtagalin, nagagamit kayo ng magnanakaw.